my channel! For today's video mga ka-farmers ay i-share ko po sa inyo ang dapat iwasan sa inyong mga biik para sila po ay mabilis lumaki mga ka-farmers. Ito i-share ko sa inyo ngayon, base lang po ito sa experience namin. So may posibilidad po na kakaiba po ito sa pag-aalaga ninyo ng mga biik mga ka-farmers. Pero I know some of my subscribers ay baguhan pa po mga ka-farmers, kaya nais ko po itong i-share sa inyo dahil simple lang po ito mga ka-farmers pero sigurado pong makatutulong sa inyo. So when we say pag-aalaga ng biik mga ka-farmers, magsisimula po tayo mula nang sila ay isilang. Mula nang maisilang ang biik mga ka-farmers, ang number one factor po na makaapekto sa kanilang paglaki ay ang stress. Kasi once na lumabas na po sila sa sinapupunan ng inahin mga ka-farmers, maka-experience agad sila ng stress. At yung stress na first na ma-encounter nila ay yung malamig na panahon. Kung napapansin ninyo, usually yung mga inahin, manganganak po sila mga ka-farmers tuwing gabi. So, pag tuwing gabi, malamig po yan mga ka-farmers. So, yung temperature niya ay different na po sa loob ng sinapupunan ng inahin. Kasi yung sa loob ng sinapupunan ng inahin mga ka-farmers, mainit po yon para hindi sila giginawin. Pero once lumabas na po sila, lalo na pag sa gabi mga ka-farmers, malamig po yan. So yan po ang first na stress na mararamdaman ng ating mga biik. Kapag nakalabas na sila, malalamigan na sila. That's why, recommended po talaga mga ka-farmers na maglagay tayo ng ilaw. Sa amin mga ka-farmers, ang ginagamit po namin ay yung 100 watts na incandescent bulb. So, itong ganito mga ka-farmers. So, itong ganito, nilagay namin dyan, ito mga ka-farmers, nilagay namin dyan yung 100 watts na incandescent bulb para yung init ay papaibaba siya mga ka-farmers, kaya nilagyan namin ng ganito. Kasi once hindi siya lalagyan ng ganito mga ka-farmers, mag-spread po pati sa itaas yung init. So, yung merong ganito, at least papaibaba siya at papunta po sa ating mga biik mga ka-farmers. So, yan po ang ginagamit namin. At para maiwasan din mga ka-farmers na giginawin po ang ating mga biik, pwede natin na gumamit tayo ng basahan. Pero ngayon mga ka-farmers, meron na kasing mga drying powder tulad ng Fertilite, meron ding Mistral mga ka-farmers. Pero yung na-try kong gamitin ay yung Fertilite powder mga ka-farmers. Ang nakagandahan lang sa powder, unlike sa basahan lang po yung gagamitin, kasi yung sa powder, totally ma-dry po yung katawan ng ating mga biik mga ka-farmers. Kung nasubukan nyo na po, ma-compare nyo po talaga kung powder po yung gagamitin at yung basahan lang po. Kasi kapag powder, mabilis po yung pagsigla ng ating mga biik mga ka-farmers. Yan po yung observation namin. At para din maiwasan na lamigin ang ating mga biik mga ka-farmers, kailangan natin na yung higaan nila, lalagyan po natin ng dry na basahan. Pwede din mga ka-farmers yung plastic matting or any mga ka-farmers na hindi makahiga direct sa semento yung ating mga biik. So, dito mga ka-farmers, kasi nag-focus po tayo sa backyard hog raising. So, usually kasi yung mga farrowing pen, hindi po siya elevated. So, tulad lang po ng ganito mga ka-farmers, ganyan. So, yung mga sahig, semento lang po. So, yung ginagawa namin dyan last time ay meron kaming plastic matting na inilagay sa area ng mga biik mga ka-farmers. So, kailangan po talagang lagyan natin ng plastic matting or yung mga dry na cloth or dry na sako mga ka-farmers para kung hihiga yung ating mga biik, hindi po sila malamigan. Ito kasing lamig mga ka-farmers, ito po yung number one killer ng mga biik. So, dapat iwasan po natin ang ganyan mga ka-farmers. So, paano ba natin yan iwasan? Sa nababanggit ko kanina, gumamit tayo ng pampahid na basahan or yung drying powder mga ka-farmers, at kailangan din na maglagay tayo ng ilaw. Yung 100 watts na incandescent bulb mga ka-farmers para maka-feel po sila ng mainit-init. So, almost the same lang po sa init ng nasa sinapupunan pa po sila mga ka-farmers. At
huwag po nating basain ang kanilang sahig. Dito sa amin mga ka-farmers, ito po yung pagkakamali namin kasi binabasa po namin yung sahig sa farrowing area. So, hindi po yan tama mga ka-farmers na basain natin. Kung pwede na i-dry clean lang po mga ka-farmers. Yung dati kasi, ang ginagawa namin, nung bago pa kami sa pag-iinahin, ang ginagawa namin ay hinugasan namin yung sahig. So marami po yung mga biik na namamatay that time sa amin mga ka-farmers. Pero yung sekreto lang pala doon ay dapat i-dry clean lang po yung farrowing area until maiwalay yung mga biik mga ka-farmers. Or kung hindi man kaya na until maiwalay, yung at least meron na pong laman yung ating mga biik at hindi na po sila madaling lalamigin mga ka-farmers. So, yan po ang dapat ninyong tandaan. Kasi once lalamigin yung ating mga biik, magkakasakit sila mga ka-farmers at yan po ang isa sa rason na mabagal yung kanilang paglaki. At yung kasunod naman mga ka-farmers ay yung sa pagkain. Yung sa pagkain mga ka-farmers, merong ibang tagapag-alaga na hindi agad nila pinapakain ang kanilang mga bagong silang na biik. Pero dito sa amin mga ka-farmers, at 5 days old, sinimula na po namin pakainin ang aming mga bagong silang na biik. Hindi man sila kumakain agad, pero tinitrain na po namin mga ka-farmers. Ang ginagawa po namin ay magbasa kami ng kaunting feeds at ilalagay po namin sa dede ni Mama Pig mga ka-farmers para palagi po nilang malasahan. So, until masasanay po sila at kakain na po mga ka-farmers. So, by the time na iwawalay natin sila mga ka-farmers, hindi na po magkakaproblema yung bibili sa atin ng mga biik dahil malakas na pong kumakain ang kanilang nabiling biik. We experience na nakabili kami ng biik mga ka-farmers na hindi pala trained na kumain at iwinawalay na po nila. So, kami po yung naperwisyo mga ka-farmers. So, dapat nyo pong iwasan yan. Kung plano nyo pong magbenta ng mga biik, dapat i-train nyo po ng mas maaga na pakainin ang inyong mga biik mga ka-farmers. Kasi maaawa naman tayo sa ating mga buyers. At isa din mga ka-farmers, kapag yung ating mga biik ay bagong silang, within 12 hours, dapat putulan natin agad ng ngipin para hindi sila magkakaproblema kapag dumididi sila kay Mama Pig. Kasi once dumididi sila kay Mama Pig at matulis po yung ngipin nila, hindi magpapadidi si Mama Pig. Once masasaktan siya, may posibilidad na kakagatin niya yung kanyang mga biik. So, dapat kung maaari, paglabas niya mga ka-farmers, putulan nyo agad ng ngipin. Easy lang naman yung pagputol ng ngipin mga ka-farmers. So, dito sa amin, pagkuha ko sa biik mga ka-farmers, pinutulan ko agad ng ngipin, then padidiin ko kay Mama Pig. Dito din sa amin mga ka-farmers, para hindi masyadong ma-stress yung aming mga biik ay pagkasilang, pinuputulan po namin agad ng buntot. So, yan po yung paraan namin dito mga ka-farmers para hindi po sila ma-stress. Pero merong iba mga ka-farmers na yung gusto nila na isahan lang po yung stress na mararamdaman ng mga biik. So, okay din naman yung ganyang pag-iisip mga ka-farmers. Sinasabay po nila yung procedure na ear notching, pagputol ng buntot, at pagkakapon mga ka-farmers para isahan lang daw po yung stress na mararamdaman ng mga biik. So, meron din naman silang point. Pero yung sa ganyan, hindi siya pwedeng gawin kapag bagong silang yung ating mga biik. Dapat within 3 days pa po. So, at 3 days old, pwede po natin na gawin ang ganyang procedure na sabayan ng mga ka-farmers, yung pagkakapon, ear notching, at saka pagpuputol ng buntot. At para magiging masigla naman yung ating mga biik mga ka-farmers, of course, huwag nating kalimutan na magbigay ng vitamins. At 5 days old, dito sa amin, iron po yung binibigay namin. At 12 days old ay B-complex po. Then at 10 days old, iron pa rin. At 24 days old, B-complex na naman po mga ka-farmers to prepare na iwawalay sila para maibsan po yung stress na mararamdaman ng ating mga biik mga ka-farmers. So, ganyan lang po kasimple yung aming ginagawa dito sa aming babuyan para
mas madali pong lumaki yung aming mga biik, mga ka-farmers. At sa update naman sa ating babuyan, so itong 3 biik ay panglitsunin natin. So nabili lang po natin yan mga ka-farmers. At meron po tayong pang dress meat dito sa May 15. Ayan. Then, dito mga ka-farmers, meron kaming nabili kaninang isa. Itong pinakamalaki mga ka-farmers, 9,300. Panglitsunin din yan. At meron ding dalawa dito. Pambenta din yan na panglitsunin mga ka-farmers. So, yan po yung update natin sa ating babuyan. So, yan lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana po ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para kayo po ay palagi updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming! God bless everyone! Bye-bye!